Ayan, welcome po sa ating ikatlong lecture dito po sa Effective Evangelism, Missional Evangelism, and Discipleship. Christ at the right time. Jesus Christ, the fulfillment of God's promises and the center of evangelism. Sa ating pong pagsisimula, hilingin ko po si Pastor Ferds na tayo po umpisahan sa pananalangin. Sige po, tayo po ay sumandali pong yumuko at tayo po ay dumulog sa ating Panginoon. Aming Ama, marami pong salamat sa gabing ito na kami po ay umaasa at nananalig, Panginoon, na patuloy niyo pong iingatan ang buhay ng bawat isa sa amin sa kabila po ng unos na amin pong naranasan, sa kabila po, Panginoon, ng mga malalakas pong pag-ulan. Salamat sa inyo pong pag-iingat sa amin at sa amin pong pag-aaral, Panginoon, dito po sa Effective Evangelism. Nawa, O Diyos, tunay nga na maging epektibo kami, Panginoon, upang maging mensahero mo ng inyong salita. At salamat sapagkat marami po kaming mga kabatiran, kaalaman, Panginoon, na patuloy pong naiilagay sa aming mga puso't isipan na kung saan lalo pong lumalalim ang aming pagtitiwala at pagkakilala sa inyo. Muli, O Diyos, amin pong pinapasalamatan ang patuloy at patuloy niyo pong pagtuturo sa amin sa pamamagitan po ng aming pong lecture, si Pastor Diyos, Panginoon. Salamat sa kanyang buhay. Bless niyo po. Nawa siya, Panginoon, maging ang buo niyang sambahayan. Salamat po sa gabing ito, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Thank you po, Pastor Ferds. At nung nakaraan nga po ay pinag-usapan po natin yung tungkol po sa connection po, yung biblical storyline of the gospel, yung connection po mula sa Eden papunta sa Abrahamic covenant, kung paanong tinanggap po ni Abraham yung calling to bless the nation, yun nga yung fulfillment ay kay Jesus Christ natin nakita. Yung kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ang nagmarka ng katuparan ng covenant na yon na i-bless ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng salinlahi na ipagkakaloob ng Diyos kay Abraham. Hindi lang yung Israel, kundi lahat ng tao, di ba po, na sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo ay tunay na pagpapalain. At pinagpala na tayo ng Diyos sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay ibinigay sa atin na siyang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Ano po? At yung katubusan sa atin mula sa kasalanan. Galatians chapter 4 verse 4 to 7, sabi po sa English Standard Version, "But when the fullness of time had come, God set forth his Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. And because you are sons, God has sent the Spirit of his Son into our hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir through God." Purihin po ang Diyos sa pagkabasa po ng kanyang salita. At dito po sa ating pag-uusapan ngayong gabi, na ang tema is Christ at the right time, makikita po natin at ang prayer po natin na mag-umapaw yung kagalakan natin sa Panginoon na naaayon, lahat ng bagay na nagaganap ay naaayon sa timeline ng Panginoon. Walang late, walang advance, ano po, at sabi nga ng Biblia, ano po, para sa ating mga Kristiyano, everything works together for good for them that loves the Lord, them that are called according to His purpose. At gayon din sa pagdating, kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Hindi natin iisipin na bakit hindi agad-agad, bakit hindi sa linya ni Adan, bakit dumaan pa yung panahon ng mga tao ay lumala ng ganun yung kasalanan. Pero alam natin, ang Diyos ay palaging mapagbiyaya. Siya ay dumadaan sa tamang proseso, dun sa ayon sa
kanyang mabuting layunin at mabuting kalooban, at sa pamamagitan nga ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo na fulfill yung pangako ng Diyos simula pa lamang nung Genesis chapter 3 verse 15. Amen po. So, ito pong Galatians chapter 4 verse 4 to 7 is very theologically rich passage. Ang dami nating doctrine na pwedeng matalakay pagdating dito. Madami ding argument na pwedeng pagtalakayan, pero hindi naman argument na hanapin lang kung sino yung tama, kundi magkaroon ng, alam niyo po yung discussion, questions and answers, clarifications. Pero hindi po natin yung gagawin ngayon sapagkat hindi yan ang pakay ng ating pong pagtatalakayan. So, the heart of the gospel is Jesus Christ Himself, His person and His work. Nung nga pong last lesson natin, pinag-aralan natin kung paano ang evangelism naging rooted sa God's covenantal mission. Yun pong Missio Dei. At ito po ay patuloy nating binabalikan, nire-review, nire-renew sa ating lesson sapagkat ito po yung central theme ng ating lesson, yung Missio Dei, yung mission of God. At naintindihan din po natin sa buhay ni Abraham kung paano yung redemptive story sa kabuuan ng banal na kasulatan ay nagkaroon ng pundasyon at ito ay hindi lang naging pundasyon kundi naging structure ito. Naging grandiose architecture of God's redemptive grace and plan sa ating mga mananampalataya. At pinakita po na ito ay pangako ng Diyos, hindi lang sa Israel, kundi sa lahat ng bansa. Ng lahat ng bansa ay pagpapalain sa pamamagitan ni Abraham at hindi yun yung pagiging exclusivity lang ng redemptive plan sa Israel, kundi yung redemptive plan na dinisenyo ng Diyos sa lahat ng mga tao na sasampalataya sa Panginoong Jesucristo. At ngayon, pinagtitibay po na ang fulfillment po ng promise na yon ay nangyari sa tamang panahon at the right time. Sa panahon na ang Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos ay ipinanganak para i-fulfill yung covenant, yung tipan, yung pangako ng Diyos at ay pakilala kung sino ang Diyos na siyang lumikha ng lahat ng bagay, kung sino ang Diyos na tunay na nagpapakita ng pag-ibig at ano yung pag-asa na meron tayo sa Panginoon at ano yung disenyo ng Diyos sa sangkatauhan. Ano po? At kung sino ang Diyos, kung paano ipakilala niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at hindi lang yon, para ang mga tao na makasalanan, ang mga tao na nandun sa pagkadurog, dahil sa kasalanan, ay manumbalik at maging buo muli ang relasyon sa Diyos. Sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. So, ang tanong po, when you preach the gospel, who is at the center of your message? Hindi lang yung tanong, what is the center of your message, but who is the center of our message? Di ba po? So, yung mga modern evangelist, nabanggit nga po natin nung lecture 1 na, opo, mahalaga yung methods, yung technique, formula, yung themes ng ating pag-evangelismo. Pero may pagkakataon na nare-reduce sa techniques, formulas, and methods at kung ano-ano pa or moralistic appeals yung ating approach sa evangelism. Di ba po, sinasabi natin, believe in Jesus and you'll go to heaven. Invite Jesus into your heart. Avoid hell and get saved. Di ba po? Yan yung madalas nating sinasabi. Pero itong mga phrases na ito, totoo na may nilalaman silang katotohanan patungkol sa mabuting balita. Pero kapag inalis natin, yung person and mission ni Jesus, kung bakit siya nagkatawang tao, yung central theme of the gospel, they will lose their transformational power. Hindi nawawala ng kapangyarihan yung gospel. Alam natin na makapangyarihan ng gospel, but
kapag hindi natin yung ginamit sa tamang paraan, hindi natin ipinaliwanag sa tamang pamamaraan. Ano po, at ang gabay ng banal na Espiritu Santo ay hindi natin hiningi sapagkat nanangan tayo sa techniques, formulas, moralistic appeals, saka yung methods. May pagkakataon na nagpo-fall short yung ating evangelism ministry. Di ba po? Yung transformational power ay nandoon sa content ng ating message, which is the person and mission of Jesus Christ. Jesus Christ is the real center of our evangelism. Di ba po? Jesus Christ is the incarnate word. Sabi po ng John chapter 1 verse 14. The word became flesh and dwelt among us. Di ba po? And we beheld His glory and so on. Ano po, mababasa natin yan sa John chapter 1 verse 14. So, ang center of evangelism is not a system. Evangelism is not a religious idea. Not even set of doctrines. Diba po? Pag nag-evangelize tayo, para tayong nagpo-promote ng, or nag-advertise. Diba po? Pero it is not just about advertising or promoting a product. Diba sinabi nga po natin, this is more than just that. Diba po? Because Jesus Himself is the central theme of evangelism. Jesus Himself being fully God and fully man. Ito po yung hypostatic union na tinatawag natin sa theological terms. Na ang Panginoong Jesucristo, siya ay tunay na Diyos at ang pagkatao ay dinagdag niya sa kanyang sarili upang ang sangkatauhan ay kanyang matubos mula sa pagkakasala. At sa kanyang pagiging tao, hindi siya bumaba sa kanyang pagiging Diyos. Huwag po natin yung aalisin sa isipan natin. Na nung nagkatawang taong Panginoong Jesucristo, siya ay bumaba sa pagiging Diyos, sa Ama at sa banal na Espiritu Santo. Jesus Himself is fully God and fully man. Pero pinili niya, sa sarili niya na i-veil yung kanyang pagiging Diyos nang sa gayon, yung kanyang pagiging tao in its fullness. Sa kanyang pagiging tao ay matubos po tayo sa ating mga kasalanan bilang atoning sacrifice. And at the same time, the high priest as God, the high priest na magmi-mediate sa atin sa God the Father. At ang Holy Spirit naman ang nag-iingat sa atin ng truth ng kaligtasan na ito. So evangelism must begin and end with Jesus. His person, work, His presence in the believer. And Jesus is the fulfillment of Old Testament hope, the embodiment of God's compassion, the sacrificial lamb, the risen Lord. And without Him, our message is powerless. Without Him, our message. But with Him, our message is unstoppable. Ulitin ko po. Without Him, our message is powerless. But with Him, our message is unstoppable. Kapag ang dala-dala natin sa pag-iebanghelyo ay ang Panginoong Jesucristo, ang katotohanan ng Panginoong Jesucristo, alam natin na tayo ay hindi mapipigilan at yung pagbabago ng buhay ng mga tao ay ating maaasahan. Sapagkat hindi ito tumutukoy o pumapatungkol sa anumang relihiyon o mga doktrina na ating niyakap, kundi ito'y tumutukoy at pumapatungkol sa katotohanan ng Panginoong Jesucristo na naisulat sa ating banal na kasulatan. And the Word became flesh and dwelt among us. We have seen His glory, the glory as of the Son, the only Son, from the Father, full of grace and truth. Evangelism is proclamation of Christ. Evangelism is proclamation, the beauty of the gospel. Di ba po? Sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 23, but we preach Christ crucified, a stumbling block to the Jews and folly to the Gentiles. Di ba po? Kaya ang daming nape-persecute na Christians lalo na sa early church. Kasi para sa mga Hudyo, hindi nila matanggap ang isang Mesyas na ipinako
at namatay. Di ba po? Kasi nakakahiya yun para sa kanila. And it is folly to the Gentiles. Kasi during that time, yung Gentiles, majority of the Gentiles na tinutukoy dito were the intelligent Gentiles. Ano po? The Greeks. Ano po? At hindi lang yun, yung mga ibang mga nations na nakapaligid, at para sa kanila, kamangmangan yun. Na ang Kristo, ang tagapagligtas, ay namatay, pinako sa krus. Pero hindi lang naman doon natapos. Pinatunayan ng Panginoong Jesucristo ng kanyang tagumpay, ang kaligtasan na kanyang ipinagkaloob sa atin ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. At ito ay very evident sa buhay ni Apostol Pablo kung bakit siya nagkaroon ng conversion to transformation. Hindi conversion of religion. Nagkaroon siya ng conversion and transformation of heart. Radical change. Matinding pagbabago yung buhay na nangyari kay Apostol Pablo. Na dati siya ang persecutor, pero ngayon siya ang central of persecution. Dahil niyakap niya ang pananampalatayang noon ay inuusig niya na akala niya ito'y mali. Pero napatunayan niya na ito ang tama at ito ang totoo. Di ba po? Evangelism is not merely a gospel plan, but a gospel person. This is not just the plan. Ano po? This is the purpose. Ito yung dahilan kung bakit tayo ay humahayo. Kung bakit pinapahayag natin ang mabuting balita, kasi totoo ang Panginoong Jesucristo. At kung gaano siya katotoo, alam natin na ganun din katotoo ang lahat ng kanyang ipinangako at ipinahayag. Sa buhay na walang hanggan, para sa mga sumasampalataya sa Kanya, sa Panginoong Yesus. At gayon din sa mga taong hindi sasampalataya na magsasuffer ng consequences. Noong nakaraan, dinaanan natin yan sa missional election, di ba? Marami sa atin ay nagkakaroon ng misunderstanding pagdating sa doctrine of election at ayaw natin yung pag-usapan. Pero katunayan that we are elected unto salvation because our election is in Christ. Apart from Christ, there is no election. Di ba po? Kapag ang isang tao ay wala kay Kristo, hindi natin pwedeng ibilang o sabihin sa kanya o gamitin sa kanya yung term na election unto salvation. Di ba po? Kasi wala namang mga tao na pinili ang Diyos na ipahamak. Sa katunayan, lahat tayo ay mapapahamak talaga dahil sa kasalanan. Hindi na kailangang pumili ng Diyos ng mapapahamak dahil sa kasalanan pa lamang at consequences ng kasalanan, walang ibang pupuntahan ng mga tao kundi kapahamakan. Pero ang sino mang sumampalataya sa Panginoong Hesus ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Diba po? That is the beauty of our salvation. Yun yung dapat maintindihan natin. Na yung mga tao na nag-respond sa kaligtasan, we are elected unto salvation because we believe by faith, by grace through faith in Jesus Christ. Di ba po? Gospel is not about human potential or moral improvement. It is about Jesus Christ and what He has done. Di ba po? Kahit gaano tayo maging mabuti, relihiyoso, alam natin yan. Hindi yan yung main motivation ng gospel. Totoo, merong fruit yung transformation sa outward nating pamumuhay, sa lifestyle natin. Pero hindi yun lalabas outwardly kung walang nangyari sa ating inward. Ano po? Sa ating kaloob-looban. Internally, externally, parehas yan dapat na nagko-complement. Kasi kapag kayo ipinilit natin na magkaroon ng external fruit, pero wala namang internal na transformation, alam natin na pagpepeke lang ito. At darating talagang panahon na i-reveal ng Diyos yung katotohanan. Pero kapag ang gospel ay tumanim sa puso ng isang tao, nalaman natin kung ano yung kahulugan ng ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo at kung sino siya bilang Diyos na nagpakumbabang magkatawan ng tao, ano po, para lamang ialay ang kanyang buhay para sa atin.
at minsanang mamatay para sa kasalanan ng sangkatauhan. Muling nabuhay para pagtagumpayan ng kasalanan at kamatayan, at nangakong babalik po. Nung siya'y umakyat sa langit, siya'y nangakong babalik para sa sino mang sumampalataya sa Kanya. Purihin ang Diyos. Ang sino mang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo ay hindi na alipin ng kasalanan kailanman. So, when Jesus is at the center of our evangelism, we invite people to relationship, not just a ritual. We present a Savior, not just a set of values. We proclaim reconciliation, not just behavior change. Di ba po? Palagi nating tinuturo yung forgiveness. Kapag ka nakikristo ka na, matututo ka magpatawad. Pero bakit hindi natin lubos maarok kung ano yung kahulugan ng ganitong klaseng pagpapatawad? Kasi hindi pa natin lubusang naiintindihan kung paano tayo pinatawad ng Panginoong Hesus. Kung naintindihan natin yon, tuturuan tayo ng Diyos na magmahal at magpatawad. Diba po? Naniniwala tayo na kapag kamahal ng isang tao ang Panginoong Jesucristo dahil naintindihan ng tao na yon ang pagmamahal ng Panginoon, hindi mo siya kailangang piliting maglingkod. Hindi mo siya kailangang piliting magbigay. Hindi mo siya kailangang piliting mag-alay ng buhay kasi alam niya yung eternal value ng salvation na kanyang tinanggap. If we don't get the message of Jesus right, we get everything wrong. The gospel must always be about who He is and what He has done. Alam niyo po, ang daming mga relihiyon, sobrang sipag nilang mag-house-to-house evangelism. They are sincere and devoted. Nakakalungkot lang, sapagkat dahil mali yung kanilang pagkakaintindi at mali yung kanilang motibo kung bakit nila ginagawa yon, pag-evangelize house-to-house, they are sincerely and devotedly wrong sa kanilang ginagawa. Yun po yung nakakalungkot. Kahit po yung mga nasa ibang relihiyon, di ba? Nagpepenitensya, nagkakaroon ng pagdedeboto, di ba? Sincere sila sa kanilang ginagawa. Pero because they are blinded by the world, dun sa truth ng gospel, nakakalungkot. They are sincerely wrong. So, kung tayo, mga tinawag ng Diyos to evangelize, dapat ang dinadala natin is Christ-centered message with Christ-centered understanding. At ito yung unang mag-shape sa atin bilang mga lingkod ng Diyos. Diba po? Hindi dahil inutusan tayo ng pastor, hindi dahil requirement sa Bible school, hindi dahil gusto lang natin gawin ang bagay na ito dahil feeling natin masaya tayo kapag ginagawa natin ito. Hindi. Gawin natin to. Kasi alam natin that the gospel formed and transformed us. It shapes us. Ano po? At hindi lang tayo nagdi-deliver ng content. We are witnesses to the person of Jesus Christ. Yung Jehovah's Witnesses, tamang term yun eh. Di ba po? Jehovah, pwede mong tawaging Yahweh. Pero mali yung understanding ng mga taong nasa ganitong reliyon in terms of house-to-house evangelism sapagkat iba yung kanilang motibo. Pero totoo, we are Jehovah's Witnesses. Tayo po ay mga ano bang witness? Ano bang Tagalog sa witness? Yun, saksi. Salamat po, Pastor Ferds. Totoong mga saksi tayo ng Panginoon. Kasi ang ibig sabihin po ng Yahweh o yung tetragrammaton na YHWH o ng Jehovah, ano po? Sa English, sa Greek translation po, yun ay kurios. At yung kurios ay ginamit na pagkilala sa Panginoong Jesucristo na ang paggamit nito ay katulad ng paggamit sa Old Testament tetragrammaton na YHWH na ang basa nga ng iba ay Yahweh or Jehovah o Jehovah. Ano po?
So tayo totoong mga saksi kasi nasaksihan natin ang kabutihan ng Panginoon. At hindi tayo pwedeng magkaroon ng initiative o kaya ng passion pagdating sa evangelism kung hindi natin na-encounter ang Panginoon. Si Apostle Paul at yung ibang mga disipulo, kahit yung mga early church Christians, may kani-kanilang patutuo yung mga yan kung paanong na-encounter nila ang Panginoong Hesukristo sa kanilang mga buhay. Yung ilan sa kanila, na-encounter si Jesus Christ face to face, di ba? Yung ilan sa kanila, na-encounter si Jesus Christ through yung gospel na nagkaroon ng impact sa kanilang buhay. At naniniwala tayo na you don't need to have all the answers, but you need to point them to the answer. Sino yung answer? Taglay ng Philippine Assemblies of God. Ano po? Christ is the answer. Diba? Biruan namin yan sa Bible school dati. Kapag kada wala ka ng sagot, ilagay mo daw, Christ is the answer, hindi daw mamalian ng teacher. Hindi rin naman chechekan. Kasi hindi naman yun yung tamang sagot doon sa tanong. Diba po? So, alam natin na may mga tanong yung mga tao during the time ng evangelism natin. May time na nagiging defensive tayo eh. Gusto nating ipilit na sagutin yung hindi naman natin kailangan sagutin. May mga tanong sila, kung hindi natin alam, let's be honest. Sabihin natin, hindi ko pa po nadadaanan yan sa pag-aaral. Balikan po natin sa susunod na pagkakataon. Kaysa pilitin nating sagutin, tapos magkakamali tayo ng sagot. Pero, merong isang certain. Let us point them to the answer, which is Jesus. Kasi, sa kabila ng kanilang mga tanong, meron din silang mga katanungan na personal sa kanilang mga sarili na ang tanging kasagutan lang at magbibigay ng pag-asa ay walang iba kundi Panginoong Kristo. Ano po? So you don't need to evangelize from obligation but out of a living encounter with Jesus. Diba? Kung nagiging burden po sa atin ng evangelism, hindi rin yun maganda. Diba? Hindi natin gagawin yung pag-evangelism kasi napipilitan tayo. May time, mahirap talaga. Mahirap. Lalo kapag ka ang utos sa'yo ng Panginoon, mag-share ka ng Word of God sa ganitong tao o sa grupo ng mga tribo na to o kaya dito sa kaaway mo o kaya puntahan mo si ganitong kapatid, bumabagyo, di ba? May mga time na ganyan, nangungusap sa atin ng Holy Spirit. Pero may pagkakataon na alam niyo po yun, pagka sumunod tayo, alam natin nandyan yung pagpapala ng Panginoon. Pero nararamdaman na lang natin, obligation to kasi kailangan may quota ang church. Nako po, mali na yun. Ano po? Mali na yung motivation natin. Kailangan ang maging dahilan natin, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Yung naramdaman natin na pag-ibig ng Panginoon na hindi natin talaga mapigilan, yun yung nagda-drive sa atin to evangelize. At hindi naman kailangan palaging marami o kaya lahat ng share natin tatanggap sa Panginoon. Totoo yun, may time na may nasi-share tayo, merong nagre-respond sa salvation, merong mga hindi. Pero ang mahalaga, ginawa natin, bahagi natin. Kasi ang bahagi natin, magbahagi, ang bahagi ng Diyos, magligtas. Ano po? Kaya salamat sa Panginoon, shinare niya sa atin yung mission niya, di ba? Partner tayo ni Lord pagdating dito sa mission niya na i-evangelize ang buong mundo. So you're not just sharing the truth, but you are introducing Jesus Christ, the Savior. So evangelism doesn't revolve around us. It revolves around Jesus Christ. He is the center, He is the message, He is mission or His mission. Diba po? So the fullness of time, binasa natin kanina yung yung Galatians chapter 4 verse 4. Ano po? But when the fullness of time had come, God sent forth His Son. Diba? Kumbaga andun yung idea na nahinog na yung bunga. Pwede na. Ano po? Ito na yung tamang panahon. At alam niyo po, nakakatuwa. Kasi si Satan, alam niya na mayroong dadating na tagapagligtas,
alam niya rin na ipapanganak ito ng isang birhen at clueless siya kung paano yung mangyayari. Kaya kung mapapansin niyo po, ang daming time na gustong-gusto ni Satan na i-interrupt yung pagdating ni Jesus. To the point na kahit alam na ni Satan kung sino yung Savior, di ba? Ipapapatay niya yung infant. Ano po? Si Jesus, sanggol pa lamang, pinagtatangkaan yung buhay niya. Pero salamat, kasi ang Diyos, nakikialam. Hindi ang Diyos, isang divine being na passive, na nakatingin na lang sa nangyayari at nakaprogram na lang yung mangyayari. Hindi. Our God is a gracious God. He involved himself to his creation. Yan yung ma-appreciate natin. Di ba po? The Trinity in unity as one God, in one plan, purpose, and promise, which is to seek and save the lost. Grabe. Napakabuti po ng Panginoon. Sobrang sarap maging Kristiyano na ma-realize natin na ang pag-ibig ng Diyos ay tunay at buhay. At hindi lang nagiging sentro ng religious activities ang ating pagsasama-sama, kundi may kabuluhan. Merong tunay na pagpupuri at pagsamba at pagtanaw sa isang pinagpalang hinaharap ng Panginoong Jesucristo muling darating. Di ba po? Kaya ang sarap kapag nandun tayo sa loob ng local church kung saan tayo dinala ng Panginoon, nakikipellowship tayo sa mga believers, di ba po? Tapos biglang dumating ang Panginoong Hesus. Ang sarap kaya nun. During the time that you are praising God, worshiping God, tapos biglang bumalik ang Panginoon, tapos hindi na natin namalayan, nandun na tayo sa alapaap, may glorified body na tayo, tapos nandiyan na si Jesus, di ba? Darating ang panahon ng Panginoong Hesukristo ay babalik in the fullness of time. Pero ngayon, yung fullness of time ng kanyang kapanganakan, ng kanyang ministry, kamatayan sa krus, muling pagkabuhay at pagbalik sa langit, ito'y naganap na. At hindi lang ito basta mga salita na kamangha-mangha. Ito po ay napakahalaga na katotohanan po para sa lahat. Hindi lang sa mga Kristiyano, kundi sa lahat ng mga tao sa mundo. Ginamit po ito ni Apostol Pablo, itong ganitong term, in the fullness of time, para ipakita ng Panginoong Jesucristo ang kanyang pagdating sa mundo, ang kanyang kapanganakan sa pamagitan ng isang birhen ay hindi nangyari lang na aksidente. Ito'y planado. It was divinely appointed, perfectly timed with God's redemptive plan. Diba po? God orchestrated history so that Jesus entered a world politically unified under the Rome, culturally connected through Greek language and spiritually hungry because of Jewish expectation. Alam niyo po, yung pagdating ni Jesus, sobrang ganda ng setup ng Israel. Kahit na under sila ng Roman captivity, ano po, politically, they were captives. Ano po, sila ay nasa ilalim ng ibang pamamahala. At hindi lang yon, yung language ng time na yon, hindi Hebrew yung pinaka-prominent, kundi Greek language. At nung time na yon, yung mga Hudyo, nag-iintay na talaga sila ng manunubos, ng Messiah. Pero nakakalungkot that the Jewish expects a political Messiah. Pero alam niyo yung historical timing, yung Pax Romana o yung peace of Rome na tinatawag, na kapag nagpa-under ka sa Roman Empire, hindi na kailangan ng labanan, hindi na kailangan ng dugo. O sa inyo pa rin yung pamamahala sa inyong lugar, pero magpapa-under kayo, magbabayad kayo ng tax, ang emperador ang inyong ituturing na leader. So nung first century, ang Roman rule was very prominent. So para sa kanila, nung time na ito, it is very peaceful to travel across the Roman roads. So meron nga kasabihan na all the roads leads to Rome. Kaya may ganong idea na kasi yung Rome, yung central
political rule nung time na yon. So, yung legal system, ang Rome din ang nagpapataw noon, though meron pa rin na mga system na yung laws ng isang lugar katulad ng Israel, kahit under silang captivity of Rome, meron pa rin silang kalayaan to impose yung kanilang mga laws and tradition, ituloy nila. Pero yung legal system mismo ay pumapaloob doon sa meron yung Roman rule. Ano po? At napakabilis kumalat ng mga balita nung time na yon. So, makikita po natin na nung time din na yon, yung language na very prominent is the Koine Greek. Ito yung speaking language ng halos karamihan. Kaya yung mga Hudyo, natuto rin sila magsalita nito kasi kapag nagkakaroon sila ng mga pagtitrade ng kanilang mga pinagbebenta o kaya binibili. So, ang sabi nila na si Alexander the Great daw, yung naging dahilan kung bakit naging prominent itong Koine Greek at naging universal sa lahat ng mga tao. Ngayon nga lang, ang universal sa atin ay English, pero sa kanila, ito ay Koine Greek. Ito yung common language nung time na yon. At itong Koine Greek, ito yung ginamit mostly ng mga writers ng New Testament, at ito yung mga language na makikita natin sa mga papyrus na nakikita, na di-discover at inaaral ng mga Bible scholars. May it be minuscule, majuscule, codex, yun mga form na yon ng mga manuscript. Makikita natin na ito'y Koine Greek. At ito yung ginamit ng maraming mga Christians to preach the gospel all around the world. Kahit nga yung Septuagint, yung Old Testament, it was translated into Greek language. Kaya marami ding Gentiles yung nagkaroon ng access doon sa information na meron yung Old Testament. So, nung dumating si Jesus Christ, siya ay nagkatawang tao, napakabilis kumalat ng tungkol sa kanya. At yung time na yon na ang mga priest doon sa templo at yung mga devout Jews, they are expecting a political Messiah. Kasi ang tagal, 'di ba po? After ni Malakay, nagkaroon ng silent years, hindi nangungusap ang Diyos sa pamagitan ng mga propeta. Hanggang sa nagkaroon nga ng Roman captivity under ng Rome, ang Roman rule, ang Israel, at itong mga Jewish na to, ang tagal na nilang nag-iintay ng magpapalaya sa kanila, magiging tagapagligtas. Ganun sila kauhaw. Diba po? So, God sent His Son not a moment too soon nor second too late. The entire universe was expecting. Ano po sabi nga ng isang theologian? Pregnant with expectation. Diba po? So, this was a perfect spiritual backdrop for Jesus to announce the kingdom of God is at hand. Kahit si John the Baptist, di ba po, repent for the kingdom of God is at hand. Ito yung theme, central theme ng kanilang message na dinadala, na magsisi at ang kaharian ng Diyos ay malapit nang dumating. Di ba po? Kaya kahit after ni Jesus bumalik sa langit, kung makikita po natin, yung time na ang Israel, ano po, ay talagang naging prominent na rin yung Christianity sapagkat ang dami talaga na tumatanggap at sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Dahil marami din namang himala na nagagawa sa pamagitan ng mga apostol, at ito yung nag-authenticate na sila ay mula sa Diyos. At hindi lang yun, ang daming mga manuscript na na-discover. Hindi lang sa Koine Greek, kasi sa Koine Greek pa lang, meron na tayong 5,000 plus na manuscript. At hindi pa kasama dun yung mga translation ng ibang language katulad ng Latin and so on. Syriac, ano po, ang daming translation. At ito po'y nangyari sapagkat ang Christianity ay talagang nag-spread out. Hindi lang as a religion, di ba po? Pero yung truth
na contain ng Christianity ay talagang naging evident sa napakarami. So evangelism begins with divine initiative. When we evangelize, we don't start a conversation. God already did. Alam niyo po, totoo yan. Kasi akala natin kapag nakipag-usap tayo sa isang tao, nag-evangelize tayo, doon pa lang nag-start yung conversation, pero hindi eh. Bago pa tayo kumausap ng taong pinakakausap sa atin ng Panginoon, kinausap na yun ng Diyos. Kung sinabi sa iyo ng Panginoon sa dinami-dami ng tao na nakasabay mo sa pag-travel, jeep, bus, o kung sino man yan at sinabi sa iyo ng Lord na i-share mo sa kanyang gospel. Bago mo pa i-share dyan sa tao na yan na minove ka ng Lord, na i-share mo sa kanyang gospel, kinausap na yun ng Panginoon. Di ba po? Ang tanong nasa atin na lang eh. Susunod ba tayo dun sa pangungusap ng banal na Espiritu Santo? So He prepares the world for His Son and He now prepares the heart for the gospel. Yun yung maganda. Ang Diyos ang naghahanda ng lahat ng bagay. Ang kailangan na natin gawin, sumunod ng merong buong pananampalataya. So evangelism is joining a mission already in motion. Diba? Hindi tayo nagsimula niyan. Hindi local church program yan. Hindi tumutukoy kung ano yung evangelism strategy yung ginagamit natin. Pero yung evangelism work, di ba po? Evangelism ministry ay misyon na sinimula ng Diyos na atin lang nilalakaran ding patuloy. So the incarnation was God's ultimate missionary movement. He didn't send a message, He sent Himself. Diba po? He didn't send a message or He didn't just send a message. He sent Himself. Pinadala niya mismo yung sarili. Nagpresenta mismo siya para ipakilala ang kanyang sarili, ang kanyang pagka-Diyos. Amen. Hallelujah. Gospel doesn't need help. It needs to be heard. God already handled the timing and the power and we handle the clarity. Sana naintindihan niyo po yun, di ba? Hindi po ang evangelism pabilisan mag-share, padamihan ng nasharean. Padamihan din ang verse, hindi po. Evangelism is very conversational. Hindi yan yung type na kailangan mong, para ka nagde-defend ng kung ano mang gusto mong depensahan. Sobrang dami mong verse na nilalatag. Mahalaga yun. Kung may Bible din yung kasama mo, hayaan mo siya magbasa o pabasa mo sa kanya. Pero naniniwala tayo na ang kalooban ng Diyos, maihayag natin ang mabuting balita ng maliwanag. No matter what, our techniques, methods na ginagamit natin sa pag-evangelize. Diba po? Kasi doon lang sila magre-respond pag naintindihan nila. Kapag pinilit lang natin silang sumunod sa panalangin, pwedeng gawin nila yon pero wala yung epekto. Pero kapag naintindihan nila, bawat salita na kanilang susundan sapagkat kaya natin yung ginagawa dahil hindi pa sila marunong manalangin sa sarili nila. Diba? Hindi tayo nag-arrange marriage na parang sumunod ka sa akin tapos ligtas ka na. Hindi ganun eh. Kung yung isang tao, he truly confessed through his mouth that Jesus is Lord, dun lang yung moment na totoo siyang maliligtas. Diba po? Hindi dahil sumunod siya sa panalangin tapos natapos niya yun. Diba? Ang tanong, paano natin malalaman kung totoo niyang tinanggap ang Panginoong Kristo? Makikita naman natin yun sa bunga ng kanyang buhay. At syempre, pagdating ng Panginoong Kristo, kikita-kita talaga tayo sa langit. Diba? Pero wala na sa atin yun. Hindi naman we don't care, pero wala na sa atin kung siya ay nag-respond ng sincere o hindi kasi accountability niya yon sa Panginoon. Pero tayo, ang nais ng Diyos, ang kalooban ng Panginoon,
na ihayag natin ng malinaw kung ano yung katotohanan ng mabuting balita. So what does this mean for us? Number one, trust in God's timing. Jesus came at the right time. So every gospel opportunity is God time. Don't rush or delay. Discern the moment. Discern the moment. Ipagkakataon, kailangan mo yung balikan ng balikan, sharean ng sharean, ipag-pray. Pero maniwala tayo mga kapatid. May right time si Lord. May right time si Lord. Diba po? Kapag yan niloob ni Lord, yan na yung panahon ng Panginoon. Mahalaga, sinishare natin yung gospel natin. Magulang, kapatid, diba? Naalala ko yung aking nanay, Pastora Leona, kasama ang aking mga tiyuhin, at kanilang mga kapatid. Umiiyak sila para sa salvation ng aking lolo. Anak ng pastor, ang aking lolo ay hindi pa ganong kasinsir sa kanyang pagtanggap sa Panginoong Jesucristo. Sinasabi ng aking lolo na kahit siya daw ay Lolo Benito, na kahit siya daw ay nagiinom, di naman siya nananakit. O siya naman daw ay mabait, di niya daw kailangan humingi ng tawad. Pero sa punto ng kanyang buhay, tinanggap niya rin ang Panginoong Hesus. So huwag tayong mawala ng pag-asa. May right time si Lord. Huwag lang tayong mapagod. Huwag lang tayong mawala ng pag-asa sa Panginoon. So speak into the world's longing. Just like the first century Jews awaited a Messiah, people today yearn for justice, peace, identity, and hope. Jesus fulfills all these longings. So, i-identify natin ano yung situation ng kausap natin. Sa evangelism, hindi yan puro salita. Kailangan din nating makinig. Pakinggan natin yung mga tao na nakakausap natin. Sa ganung paraan, ipapaunawa sa atin ng banal na Espiritu Santo paano pumasok dun sa puso niya. Ng taong kausap natin. At kung paano ma-introduce ang Panginoong Jesucristo. Not just being informative, but the goal is transformation. Diba? And number 3 is remember God's sovereignty. Evangelism is not about strategy alone. It's about stepping into divinely timed invitation. Evangelism is not forcing doors open. It is walking through the ones that God has already unlocked. Diba? Kaya pagka niloob ng Diyos na tayo ay makapag-evangelize sa pamilya na yon, diba? Gagawa si Lord talaga ng open door sa atin. Minsan pinagpe-pray natin, Lord, tulungan niyo po ako na makapag-evangelize kami doon sa kapitbahay namin. Yun talaga yung aming desire na ma-share sila ng Word of God. Magbigay kayo sa amin ng right timing, Lord. Diba? Tapos may pagkakataon, may magbe-birthday sa kanila. So, na-miss natin yung birthday. Sabi ni Lord, mag-share ka sa kanila sa birthday. Pwede tayong mag-offer, diba? Hanggang sa mayroong namatay. Diba? Sa kanilang family. Sabi ni Lord, yan na. Mas matindi yan. Mag-share ka ng Word of God. So, through that open door, di ba, yung devastating moment nila, ginamit ni Lord to bring hope, at yung hope of salvation, yung gospel. At sa paraan na yun, nagbukas ang Diyos ng pintuan. Ang daming paraan, may mga time na may mga tao matitigas ang puso, pagka sila ay napalo ng Panginoon, nagkasakit, o kaya nagkaroon ng problema, at yun yung nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng time para i-introduce sa kanila yung hope of salvation, di ba? May time naman sa panahon ng kanilang success, hindi naman yung open doors ay yung puro mga moment lang ng buhay na nakakalungkot, di ba? So may pagkakataon, ay bubukas ni Lord yan, may naging Christian sa kanila, at mayroong celebration, anniversary, o kaya napadaan ka lang sa bahay, nagkwentuhan kayo, di ba? Mayroong opportunity na ipag-pray mo siya, di ba? Pupunta siya sa ibang bansa, nagkwentuhan kayo, tapos sabi mo, sige kapatid, pray tayo, hingin natin yun sa Panginoon. So, para sa kanya, hindi siya gano'n sanay na marinig yun, pero sino ba naman ang hihindi sa panalangin, di ba?
I-remind siya ng Lord pag nasa ibang bansa na siya, na pinag-pray mo siya, pag umuwi siya ng Pilipinas, mababalitaan mo na lang na nag-join siya sa church doon sa ibang bansa. Di ba? Ang daming paraan. Pero ang tanong, sumusunod ba tayo? Pag nagbubukas ba ang Panginoon ng pintuan, ng opportunity for us to share the gospel, nag-share ba tayo? O napapangunahan tayo ng takot? O kaya pangamba? O kaya pagdududa? Diba? Pag may binukas si Lord ng pintuan, we walk by faith. Diba? So the Word became flesh. The Word became flesh. So si Apostle John, ang ganda ng kanyang statement. Si Matthew, nag-open siya ng genealogy ni Jesus Christ, referring Jesus Christ as the Messiah, authenticating his lineage to the line of King David and also Abraham. Diba? Pagdating kay Mark, walang genealogy si Jesus doon. Very straightforward about Jesus' ministry, yung signs and wonders, miracles. Pagdating kay Luke, si Jesus Christ inintroduce ni Luke sa genealogy, tracing back to Adam as son of man, na son of God, na re-redeem sa atin, son of man, and at the same time the son of God, na si Jesus Christ, sabi nga ni Apostle Paul, he is the second Adam. Ako nag-fail si Adam, yung first Adam, si Jesus Christ ang magiging redeemer ng humanity. At pagdating naman kay Apostle John, he presented Jesus Christ not with human genealogy, but with his eternality. Diba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang ganda ng banat ni Apostle John. Kung may ma-appreciate tayo kay Apostle John, ito yung pagiging straightforward niya. Kasi para sa kanya, he is not just writing a historical Jesus or a historical content, 'di ba? O yung information lang na ma-include tungkol kay Jesus. Pero si John, he wrote to testify, for us to believe that Jesus Christ is the Son of God. 'Di ba? At makikita natin all throughout sa writings ni John yung pagiging fully God and fully man ni Jesus at the same time. Sabi nga ng ibang theologian, Jesus Christ is the God-man. Di ba po? So, ito po ay declaration ng pinagmula ng mabuting balita o ng gospel and in the eternal pre-existence of Christ, na ipinresent si Jesus Christ as the divine logos, the mediator between God and man. Ano po? Not just the reason, pero si Jesus Christ is the person. Diba po? So, makikita natin dito yung co-equal, co-eternal, and fully divine, and sovereignty, and equality ni Jesus kay God the Father. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So yung three clauses na yon nagre-reveal ng fullness ng deity ng Panginoong Jesucristo. So, napakaganda ng presentation ni John. So, evangelism proclaims a person, not just a plan. So, the center of the Christian gospel is not an idea, a moral code, or spiritual force, but a person, Jesus Christ. Okay. Si John, ginamit niya yung term na logos para ipakilala si Jesus Christ na sa Greek nga is a rational principle behind the universe, and sa Hebrew is the divine self-expression of God, na yung idea na yon na kung walang intervention ng Diyos, hindi niya ipapakilala yung sarili niya. Pero through Christ, nag-merge itong pagkaunawa ng Greek at ng Hebrew in the person of Jesus. So, si Jesus nagpakilala din siya not just the logos but as the creator, as God,
Diba po? So sa evangelism, this tell us that God doesn't shout from a distance. He steps into our reality. Yun yung ma-appreciate natin sa Diyos na lumikha sa atin, di ba? Hindi niya tayo pinabayaan sa kasalanan. Di ba? Parang katulad ng sa dilim, hindi niya tayo inayaang lumakad sa dilim. Sinamahan niya tayong maglakad sa dilim. At siya yung naging liwanag sa dilim. So the glory of God, it reveals the Father's heart. Sabi doon, we beheld His glory, full of grace and truth. This glory refers not dazzling power, but to the character of God revealed in Jesus, His mercy, His compassion, His righteousness, the combination of grace and truth. Diba po? Grace and truth. Jesus didn't come only with love, nor only with truth, but with both in the fullness, the perfect balance of conviction and compassion. So, this is the model for evangelistic tone. Not harsh or condemning, not fluffy or shallow, but deeply truthful and deeply gracious. So, pag nag-evangelize tayo, napakahalaga na ma-practice din natin yan. Kung tayo ay face-to-face, pwede natin yan gawin. Na may practice natin yan na mayroong representative na mag-share at sharean at pwede nating evaluate kung paano nag-share yung isa't isa. Pero hindi naman natin kailangan maging monotonous, di ba? Kailangan it flows naturally from us, pero hindi nga harsh yung tone or condemning, di ba? Hindi tayo mag-evangelize tas ang introduction natin, may katabi tayo sa sasakyan, o kaya meron tayong nakasama sa isang kainan, tapos share natin ng word of God, tapos biglang pagharap natin, sabihin natin sa kanya, alam mo ba na dahil sa iyo kaya namatay si Jesucristo sa krus ng Kalbaryo? Tatayo yun, tapos aalis, sabihin, ang bihira to, makain na lang ako dito, nasisi pa ako. Diba? Namatay si Kristo ng dahil sa iyo. Mali kasi, di ba? Dapat para sa iyo, di ba? Pero kahit ganun, hindi rin pwede na ganun yung di ba? Tindi. Naniisip pa, nag-condemn pa. Hindi rin pwede na yun nga fluffy or shallow. Pag sinabing fluffy or shallow, pwedeng akala natin very informative tayo, gamit tayo ng Greek, gamit tayo ng Hebrew, gamit tayo maraming verse. Hindi naman tayo naiintindihan ng kausap natin, di ba? So, ang sabi dito, deeply truthful and deeply gracious. Kailangan i-touch talaga natin yung buhay ng taong kausap natin. And along the way, matututo tayo ng methods sa evangelism at isi-shape din tayo, higit sa lahat, hindi lang ng methods na yun, kundi ng message mismo ng gospel. Di ba po? Yun yung kalooban ng Panginoon sa atin. Na ma-reveal natin yung nature ng Diyos at the same time, ma-reveal din sa atin ng Diyos yung need ng tao na kausap natin. Sabi nga ni Larry Moyer, sa lahat daw ng tao sa buong buhay niya, matanda na yun, pwede niya siyang i-share. I-search at makikita niya yung way niya ng pag-share. At para sa akin, malaki din yung kanyang naging impact sa akin pagdating dito sa pag-aaral tungkol sa evangelism. Sabi niya, sa lahat na nakausap niya, very rare talaga yung hindi niya nakakausap ng masinsinan. Kasi ang daming paraan para ikot mo yung attention ng isang tao para ma-share mo ang gospel. Pag sinabi niyang no, ang tanong, i-give up ba natin agad yung pag-share dahil lang nag-no siya? So, along the way, pabalikan natin yun. Matutunan natin kung paano mag-approach at mag-share ng gospel sa ibang mga tao. So grace makes the gospel attractive, truth makes it unshakable. Grabe, no? Ganda ng statement na to. Grace makes the gospel attractive, truth makes it unshakable. Totoo po yan. You cannot proclaim the word unless the word lives in you. So, dalawang word yan. Word is, of course, the gospel. And of course, pwede nating ituring yan na yung word
the Bible, pero syempre, alam natin si Jesus Christ din yan both eh. Hindi natin pwedeng i-share si Jesus kung hindi namumuhay sa atin si Jesus. At the same time, hindi tayo pwedeng mag-share ng biblical truth kung hindi natin pinamumuhay yung biblical truth. Diba po? Kaya tayo, bilang mga evangelist, lahat tayo tinawag sa ganito pag-iebanghelismo. We become witnesses, not just messengers. Kaya, yan po yung ipag-pray natin. Lord, hindi lang po ako nagpapahayag, hindi lang ako nagpo-proclaim, pero totoo na naranasan ko to. May power to sa akin, Lord. Kaya itong truth na hindi ko makontain sa puso ko, tulungan niyo po ako, Panginoon. Ma-share ko ito dun sa nangangailangan ng hope, ng salvation. So, yun. Wini-witness natin kung gaano kabuti ang Panginoon. At may time sa pag-evangelize natin, pwede naman tayo mag-share ng testimony natin, pero sinasabi ko nga po sa inyo, hindi lang pagsasalita ang tungkol sa evangelism, it's more on pakikinig sa kanila. Pagka may time, pwede tayo magsingit, kwento tayo tungkol sa atin, pero wag nating kalimutan, tungkol din sa kanila yun, at higit sa lahat, tungkol sa Panginoong Jesus. So the mission of the Messiah, sabi sa Isaiah chapter 61 verse 1, the Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me to bring good news. Ito po tumutukoy sa Panginoong Jesucristo. Ano po? Na-fulfill sa buhay ng Panginoong Jesucristo nang siya ay nagkatawang tao. So when Jesus stood up to read in the synagogue of Nazareth, he wasn't just quoting scripture, he was declaring his mission. Diba? And Jesus Christ is the Spirit anointed Messiah. Jesus didn't merely proclaim the kingdom, he embodied it. His mission was holistic, addressing sin, suffering, and injustice. So, sa Hebrew term, ang ibig sabihin ng anointed is Mashiach o Messiah. Sa Greek naman po, ang equivalent nito is Christos. Ano po, or Christ na ginagamit naman natin ngayon. So evangelism is not just about presenting an idea or doctrine. It is about introducing people to the Spirit-empowered Redeemer who called and who came to heal the wounds and lift their burdens. So, kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, cast your burdens upon me and I will give you rest. Fivefold mission of the Messiah. Number 1, proclaim the good news to the poor, bind up the brokenhearted, proclaim the liberty to the captives, open the prison to those who are bound, proclaim the year of the Lord's favor. So the scripture has been fulfilled in Jesus Christ. The incarnation is missional from the start to finish. Jesus does not simply teach about God's love, he embodies it in the word and action. So every time we proclaim the word, which is Jesus Christ, we are declaring liberty, healing, and restoration in his name. We are inviting people to respond into a kingdom of justice, mercy, and joy, and salvation. So, the messianic vision for evangelism and mission. Let us consider how this affects our message and method. These are the questions. Do we preach a gospel that touches the poor, the grieving, the imprisoned? Hindi lang po yung literal, spiritually. Ano po? Kailangan ma-discern natin yung mga taong nasa ganitong kalagayan. Are our churches place where the brokenhearted are seen and comforted? Totoo po yan. Pag may dumating ba sa atin sa church, kinukumusta natin, wini-welcome natin, tinatanong natin kung siya ba ay babago lang na naka-attend or meron ng church na pinanggalingan. Pag nalaman natin na bago siya, nililid ba natin siya sa first fruits ng salvation? And does our evangelism invite people not just into heaven but into healing? Diba po? So ito yung mga tanong na pwede natin pagbulay-bulayan. Jesus' mission is our mission. His priorities must shape our practice.
The true gospel doesn't ignore sorrow, it binds up the brokenhearted and lifts the weary. Jesus Christ died, Jesus Christ rose, Jesus Christ sent. So sabi ni Jesus, ano po, as the Father has sent me, so even so I am sending you. 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 5, makikita natin yung idea that Jesus Christ died for our sins, He was buried, He was raised, and He appeared to His disciples. Diba po? So the core of the gospel is the death, the burial, resurrection of Jesus. Ito po yung pinapaunawa sa atin ng banal na kasulatan. Sabi nga ni Apostol Pablo, kung hindi muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo, tayo pinakakawawa sa lahat. Pero salamat na lang, di ba po? Totoo na ang Panginoong Jesucristo ay buhay. Kaya nga may awitin, yung awit ng mga matatanda. Pagkat siya'y buhay, ako walang takot, naharapin, bagyo't lungkot, aking nalalaman, hawak niya ang bukas, ang puso ko'y maligaya, hanggang wakas. Diba po? Jesus Christ died for our sins. This speaks about the necessity of substitution. So, Jesus Christ's resurrection is for new life. This is the power of resurrection that leads us to a new life. For whoever is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. When we preach the gospel, we preach a living Christ, not a fallen hero, but a risen Lord. And Jesus Christ said, as the Father has sent me, even so I am sending you. This is a missional continuity. Ano po? Ito po yung evangelistic calling ng mga believers. So, we are sent with the same heart as Jesus. We are sent by the same authority as Jesus. We are sent for the same purpose, to reconcile the world to the Father. Evangelism then is not optional. It is the natural continuation of Christ's work in the world, not now done through us, His body. Ulitin ko po. Evangelism then is not optional. It is the natural continuation of Christ's work in the world, now done through us, His body. So we are called to proclaim the gospel. This is our calling, di ba po? Sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit, teaching them what I have commanded you, says the Lord. And I will be with you always unto the end of the world. And to the end of the world. So evangelism, we are witnesses to the resurrection of Jesus Christ. We do not just announce doctrines, we bear witness to a living Savior. The resurrection means Jesus is still active, still calling, and still sending. When we say Jesus saves, we are speaking of a risen Christ who continues to draw people by His Spirit and transform lives by His grace. If Jesus rose from the dead, then Christianity is good news for every culture, every person, and every moment. Evangelism then is not about persuading people to adopt a religion. It is about proclaiming a resurrected King who died for our sins and now reigns forever, and who now sends us to carry His name to the world. This is a three evangelistic anchors from Christ's life. So, anchor one is proclaiming the kingdom. Evangelism is a word-based. Sabi ng Matthew chapter 4 verse 17, repent for the kingdom of heaven is at hand. Luke chapter 4 verse 43, I must preach the good news of the kingdom of God. Ano po? So from the very beginning, Jesus' mission, including verbal proclamation of the gospel of the kingdom, His teaching, parables, and sermons were aimed at awakening hearts to the reality of God's reign. Evangelism, therefore, must not be word-centered. Ano po? Evangelism, therefore, must be word-centered. Amen. So,
imposible na ihayag natin yung gospel ni Jesus nang hindi tayo nagsasalita. Diba po? Imposible na hindi tayo nagtuturo. And Christianity is fundamentally a message to be proclaimed. At its heart, it is the announcement that something has happened and something that demands to be heard. Diba po? Jesus never used silence as means of evangelism. His words interpreted His works. Anchor number 2, demonstrating compassion. Matthew 9:36, when He saw the crowd, He had compassion on them. Di ba po? Jesus didn't just preach. He touched the lepers, fed the hungry, and restored dignity to the marginalized. Di ba? He embodied what the theologian called integral mission, the union of the gospel proclamation and social compassion. Kaya nga nakakatuwa kung sa ating paghahayag ng mabuting balita, may time pupunta tayo sa mga taong hindi nakakabili ng pagkain, di ba? Mahiyag natin yung mabuting balita at the same time, mapakain natin sila kahit lugaw. Di ba? Nakita natin yung pangangailangan ng mga, hindi naman sa lahat ng panahon kailangan gawin yun. Pero kung may kakayahan tayo na gawin yun, walang masama doon. Kasi kung sinasabi natin na mahal sila ng Diyos, maging daluyan din tayo ng pagmamahal ng Panginoon. Hindi man tayo maging blessing sa lahat, pero magiging blessing tayo sa kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. We need to be compassionate. Anchor number 3, building redemptive relationship. Ano po? Evangelism is life-based. The Word became flesh and dwelt among us. Jesus lived with the people He served. He ate with the sinners, called disciples into close friendship, and did life together with the broken and skeptical. Diba po? Hindi natin pinipili kung sino lang gusto natin sharean. Si-sharean ko yung mayaman para pagka naging Christian siya, sumama siya sa amin local church, makakapag-percon kami. Kapatid, mali. Diba po? Mag-build tayo ng relationship that is founded in Jesus. Gawin natin yung katulad ng ginawa ng Panginoong Hesus. Hindi siya naging judgmental. Bagkus inabot niya yung mga taong nangangailangan ng salvation. Ito yung mga taong makasalanan. Ito yung mga taong ayaw ng lipunan. Minahal sila ng Panginoon. Kaya tayo wala ding reason para hindi sila mahalin. Yan yung puso na gusto ng Panginoon na ilagay sa atin. Huwag tayong maging mapili sa kung sino yung aabutin. Sa kung sino yung sisira ng mabuting balita. Kahit yung mga taong hindi naniniwala, tiyagain natin sa panalangin. Because evangelism is not a one-time event. It is a relational process. It is a relational process. At hindi tayo lang yung nagbibuild ng relationship. Nagbibuild sila ng relationship sa Panginoon at ganun din tayo. Ginagamit tayo ng Panginoon sa kanilang mga buhay. We must be present before being persuasive. We earn the right to speak by how we live among people. We don't just invite people to church, we invite them into our lives. Kaya makikita po natin dito sa 3 anchors na ito, proclaiming the kingdom of God, Jesus' preaching ministry, speak the gospel clearly. Demonstrating compassion, Jesus' healing and justice, serve with God-centered mercy. Building redemptive relationship, Jesus' incarnation and discipleship, live missionally and relationally. And in conclusion, ano po? Jesus Christ is the gospel. Christ is the center of Christianity. All else is circumference. Diba po? Jesus is not merely the means to the message. He is the message. The power of evangelism lies in the person, not in our performance. Diba po? Hindi dahil tayo magaling, hindi dahil tayo nag-Bible school, hindi dahil tayo matalino, marami nang matatanggap sa Panginoon pag nag-share tayo. No. It is the Holy Spirit that teaches us the right word to say. And also, Jesus Christ as the center, the central foundation of our message. As evangelists then, our calling is clear. We proclaim the Lordship of Christ, not just the benefits of believing. We trust the power of His presence, not our persuasive skills.
We center our witness not around moral reform but around redemptive relationship. Don't get me wrong. Ano po? Hindi po masama ang benefits of believing. Pero si Jesus Christ, ano po? Yung lordship niya ang magpapanatili sa isang mananampalataya. Hindi tayo ang nagpo-persuade para tumanggap ang isang tao sa pananampalataya, pero tinutulungan tayo ng Panginoon na sa ating pamumuhay, maging evident yung salvation, yung saving grace ng Diyos. Hindi sa galing nating magsalita o hindi sa talino natin. Yung power of the Holy Spirit ang tutulong sa atin para ihayag yung accurate message na kailangan ng taong makikinig. And we center our witness not around moral reform. Hindi po masama yung moral reform. Magbago ng buhay, bumait, ano po, pero hindi yun eh. Yung redemptive relationship, kasi kapag tama ang relasyon sa Diyos, all else will go along. Lahat susunod na yan. Kapag sumunod yan sa Panginoon. Jesus was sent not just to perform miracles or give teaching, but to embody the gospel. Kaya nga sabi ni Jesus, kung hindi kayo naniniwala sa sinabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginawa ko. Pero kahit yung sinasabi niya, nagsasabi pa rin siya ng totoo. Diba? So ito po yung reminder sa atin before we end this lecture. Evangelism is not about techniques, but about telling the truth about Jesus. The gospel is not primarily about us being saved, but about Christ being revealed and trusted. Kaya kapag nag-testify tayo, palaging gawin natin Christ-centered. Si Jesus yung highlight, hindi tayo. Di ba po? And we don't share information alone. We share a person, the living Christ. Dito po tayo magtatapos. Evangelism is the natural overflow of a heart captivated by Jesus. Pag niligtas ka ng Diyos, hindi ka na kailangang pilitin para maghayag ng mabuting balita. Kusa itong lumalabas sa puso na sinakop at nagpasakop, sumuko sa Panginoong Jesucristo. Purihin po ang Diyos at maraming salamat po sa inyong pagkakataon. At inihilingan ko po si Sister Lenny para tayo po ay pagwakasan po sa panalangin. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa isang pagkakataong ito na kami po ay nakapakinig na naman ng iyong salita, Panginoon, na kung saan kami, Panginoon, ay nabuksan ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, Panginoon, sa tunay na pagkakilala namin sa iyo, Panginoon, na kami, Panginoon, ay patuloy po, Panginoon, na ang paghahayag ng iyong mabuting balita, Panginoon, ay hindi lamang po, Panginoon, sa salita, kundi, Lord, makita sa aming mga gawa, Panginoon. Hallelujah, kung paano ikaw, O Diyos, ay naghayag ng iyong mabuting balita nang ikaw ay narito sa mundong ito. Nawa kami, Panginoon, ay matulad din sa iyo, Panginoon. Lord God, na Panginoon, na ang aming puso, Panginoon, ay patuloy na ang iyong mga salita ay lagi po naming maging Lord God, maging mahalaga para sa amin, Panginoon, ang maibigay po namin ang aming pinakamabuting paglilingkod para sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo po ang bawat isa sa amin ang aming mga napag-aralang ito, Panginoon, ay hindi lamang po tumimo sa aming puso, hindi lamang po tumimo sa aming isip, kundi ito, Panginoon, ay maipamuhay namin, Panginoon, sa tulong at gabay ng iyong banal na Espiritu Santo. Ito po ay aming maranasan, Panginoon, sa aming pong paglilingkod, Panginoon. Lord, salamat po sa buhay po ng aming pastor na ginamit mo po, Panginoon, sa buhay ni Pastor Joshua Disagon. Salamat po sa kanyang karunungan na ipinagkaloob mo, sa kanyang kaalaman, at sa kaunawaan na, Lord, na ipinagkaloob mo po sa kanya, at ito'y naibahagi niya sa amin, Panginoon. Hallelujah, ang kahalagahan ng ebanghelismo, Panginoon, ang gospel, Panginoon, na ito po, Panginoon, ay patuloy na maranasan ng bawat sa amin, Panginoon, may bahaga namin, Panginoon, sa aming pong paglilingkod. Lord, salamat po, Panginoon, sa bawat mga anak mo na nakasama namin
Lord, sa bawat estudyante na kasama namin sa oras na ito, Panginoon, patuloy na ang kabukasan, ang aming mga puso, patuloy mo kaming gabayan at bantayan, Banal na Espiritu Santo, at patuloy na pagkalooban din po, Panginoon, ng karunungan at ng kaalaman at kaunawaan, Panginoon, sa mga itinuturo po, Panginoon, ng iyong mga lingkod, Panginoon. Lord, maraming po salamat sa gabing ito, pagkalooban mo po kami ng mapayapang, Lord, gabi na masarap na pagtulog, Panginoon, at muli, O Diyos, sa araw ng bukas ay muling ikaw ang maparangalan, mapapurihan, papasalamatan sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, at inaangkin po namin, Panginoon, sa magandang gabing ito, Panginoon. Sa iyo lamang po namin ibinabalik ang lahat ng papurit, pasasalamat, ang lahat ng pagluwalhati at karangalan ay sa iyo lamang nararapat, sapagkat ikaw ang aming Diyos na tunay na makapangyarihan sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.